isa sa atin at makita rin po ng ating Panginoong Diyos yung nagnanais po na puso po natin na mas maunawaan po natin yung kanyang salita. Kaya yung mga naririto po sa atin pong online and on-site, tayo po ba yung mga tao pong nakita po ng Diyos na tunay na nagnanais po na maunawaan po yung kanyang salita sa panahon po natin ngayon? Sige nga po, mag-heart reaction tayo. Kung tayo po yung mga tao po na yon. Amen. Tayo po yung mga tao po na yon. Kaya dahil nakita po ng Diyos yung nauuhaw na puso po natin at nagugutom po na puso po natin, kaya tayo po dinako niya dito po sa atin pong seminar para mas maunawaan po natin ang nilalaman po ng Biblia. So bago po tayo dumako po sa atin pong magiging lesson for today, tayo po muna ay magkakaroon po ng isang activity. So handa na po ba ang bawat isa sa activity po natin? So dito po, meron po akong mga ipapakita pong mga puno at i-identify po natin kung anong klaseng puno ang mga ito. Okay po? Sanda na po ba ang lahat? Okay po, ito po ay pasimulan na po natin. So ang unang picture po na ito, anong klaseng puno ang nakikita po natin sa screen? Ayun. Banana tree. Okay po? Banana tree. Asan yung puso? Wala yatang puso. Yung banana tree po na ito. Okay po? And next naman po, how about this? Nakapag ininom po natin yung bunga niya, mare-refresh po tayo. Ano pong klaseng puno ito? Buko. Buko tree. Coconut tree. Tama po? And next naman po, how about this? Yan, medyo mahirap-hirap. Ano kayang puno ito? Atis. Puno daw ng atis. How about the others po? Puso ng? Ano yung puso ng? Ano yung? Puno ng? Kisa? Kisa? Ano kaya yung puno po ito? Na kapag pinapausukan po natin, doon lumalabas yung magandang mga bunga. Ayun, puno ng mangga. Okay po? And how about this one? Ay, medyo mahirap. Ayun. Parang alam po ng lahat po ah. Ito po ay puno po ng sampalok. And how about this last? Ano kaya ito? Makopa. Makopa daw? Ano po? Ano kaya ang puno ito? Ito po yung kinain ni Adan. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang po. Ano po kaya ito? Mabulo tree? Ano? Ano po kayang klaseng puno po ito? Starts with letter A. Apple tree. Okay po. So ito po ay apple tree. So kung titignan po natin dito sa mundo po na ito, sobrang daming klase po ng puno. So hindi ko lang po ma-identify lahat or mapakita po yung picture po dito po sa atin pong seminar. Pero kung titignan natin, there are thousands of trees na meron po tayo dito po sa mundo. Pero kung titignan po natin sa loob po ng Biblia, ilang klaseng puno ang makikita po natin. Sino po makakasagot? Meron pong premyo. Sige po, iano po natin sa ating kamay kung ilan po yung puno na makikita po natin sa loob po ng Biblia. Okay, meron pong 2. At ano po yung premyo nyo? Siyempre, yung premyo po ninyo ay eternal life sa mga nakasagot. Okay po? Amen. So yan po, meron pong 2 uri po ng puno sa loob ng Biblia at ito po yung tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. So titignan po natin sa oras po na ito yung sekreto ng ating Panginoong Diyos na nakapaloob dito po sa 2 uri po ng puno po na ito. So para po paumpisahan po natin yung ating pong lesson, basahin po natin ng 2 beses po yung atin pong lesson title and main reference. And po, basahin po natin ng sabay-sabay po. Tree of life and tree of the knowledge of good and evil. Main reference, Genesis chapter 2 and Revelation chapter 22. So ulitin po natin. Tree of life and tree of the knowledge of good and evil. Main reference, Genesis chapter 2 and Revelation chapter 22. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagbabasa. So atin po nga alamin ano nga ba yung sikreto po ng tree of life. Kung ito po ba ay tunay po na literal po na puno. Kung ito po ba ay literal po na puno ng buhay at puno po na nagbibigay po ng kaalaman sa mabuti at masama. Pero bago po natin umpisahan po ito, tingnan po muna natin yung mga main reference po natin. So dito po sa Genesis chapter 2, dito po natin makikita na ang ating Panginoong Diyos ay nilikha po niya si Adam. At ang ating Panginoong Diyos ay nagbigay po ng tipan sa kanya, tama po? At ano po yung tipan po na yon?
na maaari po niyang kainin lahat po ng punong kahoy mula po doon sa Garden of Eden. Ngunit meron pong pinagbawal ang ating Panginoong Diyos na hindi po dapat nila kainin. At ano po yung puno na yon? That is the tree of the knowledge of good and evil. Ngunit ito po ba'y nasunod nila? Yung tipan na ibinigay po ng ating Panginoong Diyos? Nakip kaya nila yung tipan na ito? So naunawaan po natin sa mga previous seminar po natin na ang ating Panginoong Diyos nagbibigay po siya ng tipan. At dito po sa mga tipan po na ito, it is a conditional promise. Kapag sinabi natin conditional promise, kapag natupad nila, ay matatanggap nila ipagpapala. Mabubuhay po sila. Ngunit kapag hindi nila natupad itong covenant na ito mismo po yung magiging dahilan para sila po'y sumpain ng atin pong Panginoong Diyos. Kumbaga magsisilbing judgment po ito para sa kanila. Kaya itong tipan ng ating Panginoong Diyos na ibinigay niya in Genesis chapter 2, ito po ba'y nasunod po nila? Nakip kaya nila ito? Nakip kaya nilang hindi po kumain dun po sa tree of the knowledge of good and evil? So alam ko pong alam na po natin lahat po ito. Ito po ay nasuway po nila. Kaya pumasok po ang kasalanan sa buhay po ng tao at pumasok din po ang kamatayan. Bakit po? Dahil sinabi po sa loob ng Biblia in Romans chapter 6 verse 23 na ang kabayanan po ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pumasok po yung kamatayan po na yun at sina Adam and Eve, sila po ay ano po? Hindi po pinahintulutan na. Diba po? Na makapunta o makalapit po doon po sa tree of life. Kaya ngayon, tingnan po natin sa loob ng Biblia kung ito nga po ba ay literal po na puno, kasi meron po nagsasabi na ito'y literal na puno at ito rin po ay literal po na bunga yung kinain po nila. So kung tatanungin ko po kayo sa oras po na ito, anong klaseng bunga kaya yung kinain po nila? So meron po nagsasabi na apple daw po ito, meron naman po nagsasabi po na makopa, meron po nagsasabi po na orange, o iba-iba, di ba po, yung prutas na binabanggit po nila. Pero for our information, sa loob ng Biblia wala pong binanggit na kahit ano pong uri po ng prutas, okay po, na kinain po nila. Basta sinabi lang fruit. Kaya we cannot assume, okay po, na ito'y apple, ito'y makopa, or anything. Hindi po natin pwedeng sabihin po yun. Bakit po? Dahil doon po lalabas yung sarili po nating interpretasyon. Yung sarili lang po kaunawaan. But, paano natin ito maunawaan? Ano kaya yung puno? Ano kaya yung fruit na yon? To understand the Bible. Kinakailangan mabuksan po ito sa atin para sa gayon maunawaan po natin yung salita ng atin pong Panginoong Diyos na nakatago po dito po sa aklat po ng Genesis. At mamaya malalaman po natin na meron din pong sikreto na itinago ng Diyos dito po sa aklat po nito. And even po in the book of Revelation, in Revelation chapter 22, makikita po natin doon na sa huling trabaho ng ating Panginoong Diyos, ang matitira na lamang po ay yung tree of life. So wala na po tayong makikitang tree of the knowledge of good and evil doon sa bagong kaharian. Nalilikahin po niya sa panahon po natin ngayon. Yes, tama po kayo na narinig. Lilikahin po ng ating Panginoong Diyos yung kanyang paraiso muli sa panahon po natin ngayon. At sa paglikha po niya na yun, ay mawawala na po yung tree of the knowledge of good and evil, ngunit mananatili po yung tree of life. Kaya para mas maunawaan po natin ito, umpisahan na po natin yung atin pong magiging lesson. So bakit ko po sinasabi po, paulit-ulit po sa inyo kung ito po ba literal, physical na puno or bunga? Dahil kung titingnan po natin sa mga previous seminar din po natin, ang ating pong Panginoong Hesus, siya po yung nagsilbing katuparan ng lahat po ng pangako po ng ating Panginoong Diyos sa lumang tipan. At isa po sa mga bagay na kanya pong binigyan po ng katuparan ay ang pagsasalita po niya ng talinhaga. So ito po yung nakasulat in Psalms chapter 78 verse 2. Sige po, basahin natin. Psalms chapter 78 verse 2. And po, buksan po natin ang aklat na Biblia. Hanapin po natin ang Psalm chapter 78 verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay po. Psalm chapter 78 verse 2. I will open my mouth with a parable. I will utter hidden things from of old. Amen. Amen. So dito po makita po natin ang ating Panginoong Diyos, ipinalaam po niya yung plano po niya sa kanya pong lingkod ng mga propeta. So yun po yung nakasulat sa Hosea chapter 12 verse 10. Tama po? So doon po ipinapakita ng ating Panginoong Diyos, hindi po siya gumagawa ng plano nang hindi niya muna ito ipinapaalam, ipinapabatid sa kanya pong mga lingkod na mga propeta. So kapag sinabi po nating ulit plano, kahit kanino po ba ay pinapaalam po natin? Sinasabi po ba natin kahit kanino yung plano po natin? Hindi po. So kanino po natin ipinapaalam yung plano?
sa mga tao po na atin pong pinagkakatiwalaan. Tama po? So ibig sabihin, meron pong sikreto ang Diyos. Meron po siyang plano na kinakailangan pong maunawaan po natin at maibigay po sa atin para sa gayon tayo po'y maging kabilang sa atin pong Panginoong Diyos. Pero itong plano po niya, kanino niya po ibinigay? Sinabi po, ibinigay niya sa kanya pong mga propeta. Ngunit paano niya po ito ipinaalam? Ito po ay ipinaalam po niya through vision and parable. Yun po yung makikita natin in Amos chapter 3 verse 7. At ganun din po na gamit po si Prophet Asaph, ginamit po siya ng ating Panginoong Diyos para magpropesiya. Okay po? Na mga bagay po na mangyayari po sa hinaharap. At isa po sa mga propesiya na iniwan po ng ating Panginoong Diyos na matutupad po in the near future, sinabi po niya na I will open my mouth with parables. Bubuksan po niya yung kanyang bibig at magsasalita po siya ng patalinhaga. So ito pong propesiya po na ito, kailan po kaya ito nagkaroon po ng katuparan? Sino po kaya ang naging katuparan po nito? So katulad po ng binanggit ko po sa inyo kanina, ang ating pong Panginoong Hesus, ang nagsilbing katuparan po nito. Tinupad po niya yung pagsasalita po ng talinhaga. So po, basahin po natin Matthew chapter 13, verse 34 to 35. So ayan po, basahin po natin sabay-sabay po na may iisang puso. Matthew chapter 13 verse 34 to 35. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang itinuro sa kanila ng hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinghaga, ihahayag ko ang mga bagay na inilihim mula pa ng likhain ang daigdig. Amen. Amen. So I hope po na nabasa po nating malinaw, but I will explain it further. So dito po, nagtanong po yung mga disipulo ng atin pong Panginoong Jesus kung bakit po nagsasalita ng patalinhaga ang atin pong Panginoong Jesus in Matthew chapter 13. At sinabi po ng atin pong Panginoong Jesucristo in Matthew chapter 13 verse 34 to 35, ang ating Panginoong Jesus ay nagsalita po siya ng patalinhaga. Tama po, sinabi po doon sa pinakaunang verse, ang ating pong Panginoong Hesus, nagsalita siya sa mga tao sa pamamagitan po ng mga talinhaga. At sinabi pa po dito, wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinhaga. So makikita natin at maunawaan natin kung paano po nagturo ng ating pong Panginoong Hesus. Paano po siya nagturo? Siya po ay nagturo sa pamamagitan po ng talinhaga. At kapag sinabi po nating talinhaga, ito po ba ay madali pong maunawaan? Hindi po, tama po. So kapag sinabi po natin na umuulan po sa English, it's raining cats and dog. So literal po ba na umuulan po ng aso't pusa? Di po, yun po ay idiomatic expression. So ano po ibig sabihin kapag sinabi kong it's raining cats and dog? Umuulan po ng malakas, tama po? Paano din po kapag sinabi ko po sa inyo kayo ay nagbabalat sibuyas? Ibig sabihin po ba literal na meron kayong balat na sibuyas? Hindi rin po, tama po? Ibig sabihin kayo po ay iyakin. So this idiomatic expression or talinhaga na tawagin po natin, hindi po dapat natin siyang i-take literally. Pero dapat mas maunawaan po natin yung pinaka-deep meaning po nito para sa gayon ay maunawaan po natin yung plano, yung kalooban ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya tingnan po natin ano nga ba yung mga sinalita ng ating pong Panginoong Hesus gamit ang talinhaga. Kasi maaaring magtanong sa atin, nung dumating ba ang ating Panginoong Hesus, nagsalita siya sa lahat ng bagay ng talinhaga? Kahit saan po siya pumunta, talinhaga yung binanggit niya? Hindi po. So pero tignan po natin, ano ba yung mga sinalita niya ng talinhaga? Yun po yung atin pong aaralin at aalamin po sa oras po na ito. Sige po, basahin po natin sa oras po na ito, Matthew chapter 13, verse 10 to 12. Ayan po, basahin po natin Matthew chapter 13 verse 10 to 12. Nariyan na po ba tayo? Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila?" Sumagot siya, "Pinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon. Ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa sa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngayon hindi nakakakita at nakikinig
ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagbabasa. Pero meron po akong nais pong balikan. Okay po doon sa naging previous po na binasa po natin kanina. Kaya balikan lang po natin shortly. Matthew chapter 13 verse 34 to 35. Ito po yung pinaka nakakamangha na kailangan po nating maunawaan. So doon po sa pinaka last verse nitong verse na binasa natin, sinabi po in verse 35, sa gayon natupad ang sinabi ng mga propeta, magsasalita ako sa pamagitan ng mga talinhaga, iyahayag ko ang mga bagay na inilihim mula ng likhain ang daigdig. So ibig sabihin, meron pong mga bagay na naisulat na gamit ang talinhaga simula pa lamang na nilikha ng ating Panginoong Diyos ang daigdig. So nasan po yung account of creation? Saan po natin makikitang libro yung account of creation? O yung paglikha po ng ating Panginoong Diyos? Yun po ay nakasulat sa aklat po ng Genesis. So ibig sabihin sa aklat ng Genesis, meron na pong mga bagay na inilihim ng atin pong Panginoong Diyos gamit ang talinhaga. So ano kaya yung mga bagay po na yun na inilihim ng atin pong Panginoong Diyos gamit ang talinhaga? Kailangan po ba nating maunawaan o hindi? Kailangan po nating maunawaan mga kapatid. Bakit po? Dahil ito po'y patungkol sa mga bagay po na mangyayari din sa panahon po natin ngayon. So katulad po ng atin po na pag-aralan po sa previous seminar po natin, meron pong pagkakataon na nakasara yung aklat po ng atin pong Panginoong Diyos. It means selyado po siya. Okay po, wala po makakaunawa. Nakatalinhaga po siya. Pero tayo po bilang mga mananampalataya po ng Diyos, hahayaan lang po ba natin na hindi po natin maunawaan ang salita po na ito? Okay lang na hindi natin maunawaan ang mga talinhaga na ito? Ano po? Okay lang po ba na hindi natin maunawaan yung mga parables? Kung ito po yung paraan kung paano nagturo ang ating Panginoong Hesus, how come sinasabi po ng iba na hindi po mahalaga na pag-aralan ng talinhaga? How come sinasabi po ng iba na yung pagsasalita ng talinhaga ito ay kulto? Kung ganito po nagturo ang ating Panginoong Hesus, ibig sabihin po ba kulto ang ating Panginoong Hesus dahil nagsalita po siya ng talinhaga? Yun po yung sinasabi po ng mga mananampalataya at our time today. Dito po sa atin pong pag-aaral. Dahil daw ipinapaliwanag po natin yung mga talinhaga, kaya kulto daw po tayo. Ganun po ba? So kinakailangan po natin ito pong mga talinhaga na ito. Dahil ito po yung paraan kung paano po nagturo ang ating pong Panginoong Hesus at sinabi na meron pong mga bagay na inilihim ng ating Panginoong Diyos pasimula pa lamang. Ibig sabihin ng inilihim, meron pong bagay na itinago ang ating pong Panginoong Diyos. Meron pong bagay na kailangan po nating halukayin, okay po, hanapin, para sa gayon ay maunawaan po natin yung tunay na kahulugan ng mga bagay po na ito. At saan po ito nakatago? Sinabi po in the account of creation, sa aklat po ng Genesis. Kaya sa mga next po na seminar po natin, pag-aaralan po natin yung 7 days of creation. So 7 Saturday po yun. Pag-aaralan po natin sa next Saturday, yung day 1. Then next Saturday, yung day 2, day 3, day 4, day 5, until na maunawaan po natin ito pong mga inilihim ng atin pong Panginoong Diyos. Okay po? So ngayon, balikan po natin yung naging question ko po kanina. Sa lahat pa ng bagay na sinalita ng ating Panginoong Diyos, patalinhaga siya nagsalita? So ito po. Ito po yung kasagutan sa Matthew chapter 13 verse 10 to 12. So sinabi po dito na yung mga disipulo nagtanong sa atin pong Panginoong Hesus, bakit po kayo gumagamit ng talinhaga sa kanila? So even yung mga disciples, di ba po, naging curious sila. Nagtanong sila sa ating Panginoong Hesus. Buti pa nga yung mga disipulo, di ba po? Nagtanong sila, meron po silang heart para malaman ano yung reason bakit nagsalita ng patalinhaga po ang atin pong Panginoong Jesucristo. Hindi po katulad po ng mga tagapagturo at that time na basta na lang po nila ginudge ang atin pong Panginoong Jesus. Po, without even asking kung bakit po siya nagsalita po ng patalinhaga. At bakit daw po siya nagsalita ng patalinhaga? Sumagot ang ating Panginoong Jesus, ipinagkaloob po niya yung karapatang maunawaan ang hiwaga. So kapag sinabi nating hiwaga, sikreto. Alin pong sikreto? Tungkol sa kaharian po ng langit. So sinabi dito, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila.
So sa English, sinabi po na ibinigay sa kanila, okay po, yung secrets of the kingdom of heaven, but not to them. The secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. So ibig sabihin, meron pong mga tao na makakaalam po ng sikreto at meron pong mga tao na hindi po makakaalam po ng sikreto. At kapag sinabi nating sikreto, katulad po ng plano na tinanong ko rin po sa inyo kanina, kahit kanino po ba ipinapaalam po natin yung sikreto? Hindi po. Tama po. Ipinaalam po natin ito sa mga tao pong pinagkakatiwalaan po natin. Kaya sa oras po na ito, bakit po ito ipinapaalam po ng Diyos sa atin ngayon? Dahil tayo po pinagkakatiwalaan po ng ating Amang Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo po yung pinagkakatiwalaan po ng Diyos at our time today. Kaya unti-unti na po niyang ipinapaalam yung tunay po na kahulugan po ng mga talinhaga. Pero dapat hindi po natin sayangin yung tiwala po ng Diyos na ipinagkaloob niya po sa atin. Bakit po? Dahil sinabi po na meron po mga tao, okay po, na kahit po nagsasalita ako sa kanila, sinabi po in verse 13, sundan niyo po ako, sinabi po in verse 13, nagsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita. So sinabi po, meron po silang mata ngunit hindi po sila nakakakita. Ang sinabi po dito, nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa. So sinabi na meron din po silang tenga, nakakarinig ngunit hindi po ito nakakaunawa. So ibig sabihin, hindi po ito literal. Okay po, wala silang mata, wala po silang tenga, pero ito po tumutukoy sa mga tao na wala pong interest. Okay po, sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin, ipinapaalam lamang po ng Diyos yung kanyang sikreto so doon sa mga tao na meron pong desire para sa gayon ay mas maunawaan po yung kanyang salita. Kaya sa oras po na ito, tayo po ba yung mga tao po na yon na meron pong desire para maunawaan po yung salita po niya? Yes. Kaya tayo po'y naririto. Kaya tayo po'y dinako po ng ating Panginoong Diyos dito sa seminar po natin. Tama po? Kaya ngayon tingnan po natin, habang buhay na lang ba na magiging talinhaga yung mga bagay po na ito na nakasulat sa Biblia? Sa tingin po ninyo, habang buhay na lang kaya na magiging talinhaga po itong nakasulat? Hindi po. Kaya tingnan po natin yung kasagutan sa loob po ng Biblia at basahin po natin John chapter 16 verse 25. Ayun po, basahin po natin ng sabay-sabay po. John chapter 16 verse 25. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahon hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Amen. Amen. So sinabi dito na darating po yung panahon, although nagsasalita po ng patalinaga, ang ating Panginoong Hesus at that time, sinabi dito darating ang panahon na hindi na po siya magsasalita ng ganitong paraan. Ano po yung paraan po na yon? That is the figurative language, the parable. Okay po? Ngunit tuwiran na po niyang sasabihin sa atin ang tungkol sa Ama. So darating po yung panahon na hindi na po ito patalinhaga, na ito po'y maririnig po natin. Ngunit ito po ay tuwiran, plainly, na po natin itong mauunawaan ng naaayon lamang po sa salita ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya handa na po ba nating makita, malaman yung sekreto ng karen po ng langit? Sino na pong handa? Parang hindi naman po handa ang bawat isa. So alam ko pong handa na po ang lahat. Kaya ito po ay pasimula na po natin. Okay po? Okay. So dito po makikita po natin sa logic po ng pagtatanim. So ano po yung una po na kailangan pong gawin? So kailangan meron ka muna pong binhi. Tama po? So kung titignan natin dito sa mundo, napakaraming binhi. Pero ano kaya yung binhi na ninanais po ng Diyos na maitanim po sa atin? At kapag meron na po tayong binhi, ano po yung gagawin? Hanap po tayo ng magandang lupa kung saan po ito itatanim. At ano po yung gagawin po natin after that? Matatapos na po ba yung trabaho po natin after na magtanim po tayo? Hindi po. Hindi po ibig sabihin na kapag tinanim mo na, bukas ay aani ka na. Ganun po ba? Meron po bang halaman na ganun? Parang wala pa po ako nakikita. Parang madali po na i-harvest po ay nasa 30 days, 45 days. Diba po? Na mga halaman na after mong itanim, 45 days, doon ka palang mag-aani. Tama po? Baka meron pa po kayong alam, di ko lang po sure. Okay po?
Pero ganito po yung paraan ng pag-aani. Kapag itinanim mo, hindi po garin din po kaagad na ito po ay tutubo at tayo po ay makakapag-ani po agad. Pero ano po yung kailangan natin gawin? Ito po ay patuloy po na idiligan po natin, patuloy po na i-nurture po natin, tama po? Para sa gayon, ito pong seed na ito na naitanim po dun sa field, ito po ay maging isang puno. And after na ito po ay maging isang puno, ito po ay magbubunga, and that is the time na tayo po ay makakapag-harvest. Siyempre, hindi lang po tayo mag-harvest doon, di ba po? Minsan kapag meron pong puno, madalas po yung puno po ng bayabas, ano po yung madalas na dumadabo po doon? Mga ibon. So hindi lang po tao, di ba po, yung nag-harvest, ngunit pati po yung mga ibon ay na-harvest po nila yung itinanim po natin na iyon. At alam niyo po ba, itong bagay na ito ay sekreto na tinago po ng atin pong Panginoong Yesus? Sekreto? Paano? Sige po, alamin natin at basahin po natin Matthew chapter 13 verse 31 to 32. Ayan po, basahin po natin ang sabay-sabay po. Matthew chapter 13 verse 31 to 32. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of your seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and become a tree, so that the birds of the air come in perch in its branches. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagbabasa. So sinabi po dito, he told them another parable. So paano po ito binanggit ng ating Panginoong Yesus? Tuwiran po ba? Tuwiran niya po ba itong binanggit? Hindi po, sinabi po ito po'y binanggit niya gamit po ang talinhaga. At sinabi po, this is the kingdom of heaven. The kingdom of heaven is like a mustard seed. So kapag tayo po'y nakakita po ng mustard seed, nakita po ba natin yung kingdom of heaven? Sino po nakakita? Kapag nakakita po ng buto ng mustasa, sino po yung nakakita ng kingdom of heaven? Meron po ba? Wala pa siguro, no? Wala pa naman. So sinabi po na yung kingdom of heaven is like a mustard seed na ang isang farmer ay kinuha po ito at ito po itinanim po niya sa kanya pong lupain. And sinabi, even though ito po yung pinakamaliit po na binhi, ngunit kapag ito po'y lumago, ito po yung pinakamalaking garden plants na makikita po natin at magiging isang puno. And after that, ano po mangyayari? And that is the time that the bird will perch, okay po, doon po sa puno po na iyon at doon po sa branches po nito. So kapag nakita po tayo ng puno na meron pong bird, tas meron bunga, nakikita po ba natin yung kingdom of heaven? Sino po nakakita? Taas ang kamay. Meron po ba? Wala pa siguro na. Pero ngayon, ito po ipapaunawa po ng atin pong Panginoong Diyos. Ano nga ba itong talinhaga na sinilita po ng atin pong Panginoong Hesukristo? So pasimulan po natin sa talinhaga po ng binhi. Ngayon, katulad po ng sinabi ko, ang ating pong Panginoong Yesus, darating po yung panahon na hindi na po niya ito sasabihin po ng patalinhaga, ngunit tuwiran na po niyang ipapaalam. Ibig sabihin, maunawaan po natin kung ano po yung meaning ng seed, ano yung meaning ng field, ano yung meaning ng farmer, ano yung meaning po ng garden, ano po yung meaning po ng bird. Okay po, lahat po yon ay mauunawaan po natin kapag dumating na po yung panahon na pinangako ng ating Panginoong Yesus. Kaya kayo po ba yung naniniwala na dumating na po yung panahon na hayagan na po niyang ipinapaalam po ito sa atin? So ito po i-reflect po natin. Gamit po ang ating pong seminar for today. Kung ito pong talinhaga ng seed ay seed pa rin po ba kapag iniisip natin? Pero maaari po sa ibang mga mananampalataya dahil ito po'y nakatalinhaga, dahil ito po'y nakatago, ano po yung pinipilit po nilang gawin? Pinipilit po nila itong maunawaan. Tama po? So sino pong nagtanong po dito? Actually nagtanong po ako before. Ano yung meaning ng seed sa inyo? Doon sa isa ko pong ka-church. So sinabi po nila yung meaning ng seed ay pera. Na kapag binangko mo or nag-business ka, tutubo at lalago. So yun po yung meaning nila when it comes to seed. So saan po nanggaling? Paunawaan po na yon? Nanggaling po ba yun sa loob? Meron po bang binanggit sa loob po ng Biblia? Can you cite a verse na meron pong sinabi na yung seed ay pumapatungkol sa pera? Sinabi ko po sa kanya, wala po siya mabanggit na verse. Wala po siya mabanggit na verse na sinasabi na yung seed ay pera sa loob ng Biblia.
Tama po. So ano kaya yung seed na yon na tinutukoy po ng ating pong Panginoong Diyos? Sino po nakakaalam? Kaya ngayon, alamin po natin at basahin natin Luke chapter 8 verse 11. Basahin po natin ang sabay-sabay po. Luke chapter 8 verse 11. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Meron ng kasagutan. Ano daw po yung seed? The seed is the word of God. Meron sabi na the seed is the money? Meron po ba? Wala. Ano po yung sinabi? The seed is the word of God. Ang binhi ay ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. So ito pong binhi na ito na tinukoy kanina dun sa Matthew chapter 13, ito po ay patalinhaga na binanggit ng ating pong Panginoong Yesus. At kapag sinabi nating ulit talinhaga, hindi po ito yung literal po na kahulugan. Okay po? Ngunit meron pong dapat na mas malalim na maunawaan po natin. So ano po ulit yung seed? That is the word of God. Ngunit sa loob po ng Biblia, meron pong dalawang uri po ng spiritual seed. Kung titingnan natin sa physical na mundo, katulad po ng sinabi ko po sa inyo, marami po uri po ng seed. Tama po? Meron pong seed ng kalamansi, sili, ano pa ba? Marami po, munggo, tama po? Sobrang dami po mga seed, hindi ko po ma-enumerate po lahat. Pero sa loob po ng Biblia, meron lamang pong dalawang uri po ng binhi. So excited na po bang malaman po yung bawat isa? So kinakailangan po nating maunawaan. Pero before this, ipaunawa ko muna po yung logic. Okay po? Kung ano nga po ba yung binhi po na ito. So kung titignan natin physical characteristic po ng binhi, ito po yung pinaka-pinagmulan po ng lahat ng bagay. So tayo po mga tao, nagmula tayo sa binhi po ng mga magulang po natin, tama po? Yung mga animals, nagmula din po sila mula po sa binhi. Even yung mga plants, nagmula din po sila sa binhi. So ibig sabihin, lahat ng bagay, nagsimula po ito sa seed. At tayo po mga tao, nagmula tayo sa seed po ng magulang po natin. Kaya kung titignan po natin, halimbawa ako po, sa mga nasa Zoom natin, Brother Leonardo, yung tatay mo ay tatay ko. Pwede ko po bang sabihin? Brother Benjamin, yung tatay mo ay tatay ko. Brother Sis Marilu, yung nanay mo ay nanay ko. Pwede po ba? Hindi. Bakit po? Para mapatunayan po natin na ako po ay anak nila, tatay at nanay ko po talaga sila, ano po yung hahanapin nila sa akin? Yung binhi. DNA, kung tawagin po natin. Tama po? DNA. Hahanapin po nila yung binhi po nila sa atin. At kapag napatunayan na meron tayong binhi po nila, that is the time na matatawag ko po sila na nanay at tatay. Pero until that time na wala po akong proof na ako ay nanay at tatay nila, we cannot say na nanay at tatay ko talaga sila. Tama po? Kaya ngayon, ganoon din po sa loob ng Biblia, meron pong dalawang uri po ng spiritual seed. Kaya una po, basahin po natin, John chapter 8 verse 45. Sige po, verse 45 muna po, yung basahin po natin. Ayun po, basahin po natin ang sabay-sabay po. John chapter 8 verse 45. Yet because I tell you the truth, you do not believe me. Amen. Amen. So sino po yung nagsasalita po dito? Walang iba kundi po ang atin pong Panginoon Kristo. Sabi po, kahit na ipinaalam ko na, sinalita ko na ang katotohanan sa inyo, ngunit hindi ninyo ito pinaniwalaan. Hindi nyo ako pinaniwalaan. So ano po yung binhi ng atin pong Panginoong Diyos? Ito po ay tumutukoy po sa salita po ng katotohanan. Okay po, ano po ulit yung binhi po ng Diyos? Salita po ng katotohanan. Ngunit ano po itong salita ng katotohanan po na ito? Kasi kahit ano ay pwede nating sabihin na totoo. Tama po? Pero ano po yung salita ng katotohanan na ito? Na tinutukoy po ng ating Panginoong Diyos sa loob po ng Biblia. So, halimbawa po ako po ay nangako po sa inyo na kayo po ay dadalhin ko po sa Jollibee. Lahat po ng mga nasa Zoom, dadalhin ko po sa Jollibee bukas. Kailan po kayo maniniwala sa akin? Kapag natupad na. At kapag natupad ko po ito, ako po ba'y nagsasabi po ng kasinungalingan o katotohanan? Nagsasabi po ako ng katotohanan. So ano po yung katotohanan po na yun sa loob ng Biblia? Ito po yung pangako at katuparan ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya ang ating pong Panginoong Jesus, kung naalala po ninyo at memorize din po ninyo, John chapter 14 verse 6. Ano po yung sinabi po ng ating Panginoong Jesus doon? I am the way, the truth, and the life.
So bakit niya sinabi na siya yung katotohanan? Hindi po ba kayo nagtanong? Bakit niya sinabi na siya yung katotohanan? Bakit kaya? Ibig sabihin, siya po yung naging katuparan ng lahat po ng pangako po ng ating Panginoong Diyos sa loob po ng Biblia. So kinakailangan bilang mga mananampalataya, tayo rin po ay maipanganak gamit po ang binhi po ng katotohanan. Para sa gayon, tayo po ay ma-acknowledge bilang children ng ating pong Panginoong Diyos. Ano po yung eventually na hahanapin niya po sa atin? Katulad po physically, ano po yung hahanapin po ng i-claim kong tatay para maklaim ko talaga siyang tatay? Yung binhi, tama po? Ganun din po ang ating Panginoong Diyos. Pwede nating sabihin na Ama, Ama, pero yung, ano yung hahanapin po ng Diyos sa atin? Yung binhi na meron po tayo. Ano yung binhi na yon? That is the Word of God, the Word of Truth. Ngayon, tignan naman po natin yung binhi po ni Satan. Basahin po natin John chapter 8 verse 44. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay po. John chapter 8 verse 44. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Amen. Amen. So sino po yung mga tinutukoy po dito? Ang mga tao pong tinutukoy po dito ay yung mga tagapagturo po ng batas at that time. So they are the Pharisees, Sadducees, and the teachers of the law. So ano po yung sinabi po ng ating Panginoong Yesus? Actually, doon sa mga naunang verses, sinabi po nito mga tagapagturo po na ito na sila po yung anak ng ating pong Panginoong Diyos. They are not a legitimate child. Okay po? Pero ano po yung sabi ng ating Panginoong Yesus? Your father is the devil. So kung basahin po ninyo yung kabuuan po ng John chapter 8, makikita po ninyo yung tinutukoy ko po. So ito po mga mananampalataya na ito, sinasabi na that they are the children of God. Nagmula sa lipi ng Abraham, Jacob, okay po. Lahat po yun ay sinasabi po nila. Pero ano po yung patotoo ng ating Panginoon sa kanila? Sinabi po ba ng ating Panginoong Yesus ay anak ng Diyos? Hindi. Ano po yung sinabi po ng ating Panginoong Yesus? Your father is the devil. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding the truth, for there is no truth in him. So kung wala pong katotohanan sa kanila pong ama, ano po yung meron sila? Ito po ay salita po ng kasinungalingan. Kaya sinabi dito, when he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. So ano po yung binhi po ni Satan? Ito po ay ang kasinungalingan. So ano naman po yung kasinungalingan sa harapan po ng Diyos? Proverbs chapter 30 verse 5 to 6. Sinabi po doon, if you add to my words, you will be found liar. So ano daw po? Yung kasinungalingan sa harapan po ng Diyos, ito po ay ang pagdadagdag at pagbabawas sa kanyang salita. So katulad po sa isang pamilihan, okay po? Ano po yung madalas po na nakikita po natin doon? Meron pong timbangan. Tama po? Meron po tayong timbangan po na nakikita. Pero ano po yung madalas na nangyayari po sa mga timbangan? Meron po itong madalas na dagdag. Tama po? Meron pong madalas na dagdag yung mga timbangan. At kapag sinabi nating merong dagdag yung timbangan na yon, nagsasabi po ba siya ng katotohanan na measurement? Hindi po. Tama po, kasi nungalingan yung timbang nung timbangan po na iyon. So it means, in the logical way, yung pagdadagdag at pagbabawas sa salita po ng ating pong Panginoong Diyos, ito po yung kasinungalingan na pinakaayaw po ng ating pong Ama. So ano po yung example ng bagay po na yon? So limbawa, yung pinaka-example po ng 666. Okay po? So marami pong mga mananampalataya at our time today that they are claiming na itong 666 po na ito ay vaccine. And siguro po nung una po na nagkaisip po ako, pinakauna ko po narinig po, sinabi po nila 666 ay barcode, tattoo. Po, quarantine pass, kung naabutan po ninyo, energy drink. So lahat po yon, sinabi nila ito yung meaning ng 666. Pero kanino po nanggaling yung kaunawan po na yon? Nanggaling po yun sa kaunawan po ng tao. Nagdagdag or nagbawas? Nagdagdag, nagbawas po sila. Salita po ng ating Panginoong Diyos. Katulad na lamang po ng nasa Genesis, tama po? Yung fruit. Sinasabi nila ito yung apple, specific na fruit yan. Pero bakit
kapag kinain natin yung apple, hindi naman tayo namamatay. Ha po? And even kung titignan natin logically, nung kinain po nila yung fruit na yon, kung ito po yung physical po na prutas, ano po yung unang mamamatay sa kanila? Yung physical or yung spiritual? Yung physical po nila. Yung mamamatay kung literal po ito na bunga. Tama po? Pero namatay po ba sila once na kinain po nila yung fruit na yon? Namatay po ba sila? Hindi po sila namatay. Tama po. Ngunit ano po yung namatay sa kanila? Yung spirit. Spiritual po nila. Tama po? So ibig sabihin, it is not pertaining to a physical fruit, pero mamaya maunawaan din po natin siya gamit po ang lesson po na ito. So ano po yung kasinungalingan sa harapan po ng Diyos? These are the people who adds and subtract. Doon po salita po ng Diyos. Sinasabi na yung seed ay money, ganito, ganyan. Pero kailangan tayo po yung nakaayon po yung atin pong pananampalataya ng naaayon po sa loob po ng Biblia. Kaya ngayon, kung yung figurative seed, ito po ay tumutukoy spiritually, na tumutukoy po sa salita ng ating Panginoong Diyos. So kung ito po ay spiritual, itatanim po ba natin siya sa physical? Sa physical po na lupa? Hindi po. Yung physical na binhi, itatanim natin siya sa physical po na lupa. Ngunit yung spiritual na binhi, itatanim po natin siya sa spiritual po na lupain. Tama po ba? So ngayon, ano kaya yung spiritual na lupain po na yon? Gusto niyo pong malaman? So alamin po natin sa oras po na ito. Basahin natin Luke chapter 8 verse 15. And Luke chapter 8 verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay po na maiisang puso. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila ay namumunga dahil sa pagtsatsaga. Amen. Amen. So sino daw po itong mga tao po na ito na nataniman, okay po, sa matabang lupa? Ito po yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang puso't tapat at malinis. So ano po yung tinutukoy po ng field? Tumutukoy po ito sa good and noble heart. Tumutukoy po ito sa puso po ng tao. So it means in summary, yung binhi ng ating Panginoong Diyos, which is the Word of God, saan po natin itatanim? Sa atin pong mga puso. And next po, basahin po natin 1 Corinthians chapter 3 verse 9. 1 Corinthians chapter 3 verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay po. For we are workers in God's service, you are God's field, God's building. Amen. Amen. Malinaw din po itong binanggit dito sa verse po na ito. Tama po? Sinabi to, for we are co-workers in God's service. Okay po? You are God's field. Sino po yung tinukoy na God's field? Yung co-worker. Okay po? Yung mga servant ng ating pong Panginoong Diyos. They are like a field in the eyes of God. They are like a building in the eyes of God kung saan po nananahan po ang spirito ng ating pong Panginoong Diyos. So malinaw po na ipinapaalam po ng ating Panginoong Diyos sa atin what is the meaning of seed and what is the meaning of the field. Kaya dumating na po yung panahon na plainly na po na ipinapaalam po ng ating Panginoong Yesus. Actually, hindi lang po ito. Okay po yung mga talinhaga na makikita po natin sa loob ng Biblia. But marami pa po, kaya na-encourage ko po yung bawat isa na hindi pa po nagsisimula po na mag-aral dito po sa Zion Christian Mission Center, ay tayo po ay magsimula na. Okay po, na mag-aral para sa gayon unti-unti na po nating mabuksan ito po mga talinhaga na nakatago po sa loob po ng Biblia. Kaya ngayon, tingnan na po natin. Ano naman po yung figurative tree? So, naunawaan na po natin yung figurative seed. Naunawaan na po natin yung figurative field. Ngayon, unawain naman po natin kung ano po yung figurative tree. So, sa loob po ng Biblia, okay po, meron pong tree of life and tree of the knowledge of good and evil in the physical realm. So, yan po ay nag-exist, okay po, at the time of Genesis. Ngunit kinakailangan din po nating maunawaan, okay po, na meron po din pong tinutukoy na tree na kinakailangan po nating mas maunawaan po dito po sa lupa. So ano po yung tree na ito? Tumutukoy po ito sa tagapagturo ng ating pong Panginoong Diyos. Okay po? So God's tree, ito po yung God's pastor and its organization. Amen po? Pero mamaya mas mauunawaan po natin ito. And the devil's tree, which is the tree of the knowledge of good and evil, ito naman po ay mga pastor ni Satan at yung kanya pong organisasyon. Kaya para mas malaman natin bakit ito nagkaroon ng meaning na ganito, mas unawain po natin chapter 3.
So tingnan po natin yung tree of life and tree of the knowledge of good and evil at the time of first coming. So yung tree of life at the time of first coming, sino po ito? Sinabi po in John chapter 15 verse 1 to 5, nagpakilala ang ating Panginoong Hesus bilang true vine. Sinabi po niya, I am the true vine. So sino po yung true vine? Sino po yung puno na yon? Ang atin pong Panginoong Hesus Kristo. At sino po yung branches? Sige po, basahin po natin John chapter 15 verse 1 to 5. John chapter 15 verse 1 to 5. Basahin po natin sabay-sabay po. Nariyan na po bang lahat? So let's read. Ready, begin. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amen. Amen. So malinaw po, no? Nakikita po natin na lahat po ng binabanggit ko po, saan po ito nanggaling? Hindi po ito nanggaling po sa sarili ko pong kaunawaan, pero saan po nanggaling po ito? Makikita rin po natin ito sa loob po ng Biblia. So sinabi po ng ating Panginoong Hesus, I am the true vine. Ako ang tunay na puno ng ubas. So ibig sabihin po ba at the time of first coming, literal, na dumating ang ating Panginoong Hesus na katulad po ng isang puno? Meron na po ba tayo nakitang puno na naglalakad at nagsasalita? So ibig sabihin po ba literal na puno na dumating ang ating Panginoong Hesus at the time of first coming? Dahil sinabi niya, I am the true vine eh. Kung pipilosopuhin po natin yung Biblia. Tama po? But it is not. Okay po? Ano po yung vine na ito? Tumutukoy po ito sa tao pong tagapagturo ng atin pong Panginoong Diyos. Okay po? At sino daw po yung branches? Sinabi niya in verse 5, I am the vine and you are the branches. Sino yung mga branches na yon? These are the disciples. So ang ating Panginoong Hesus yung puno, then yung branches, sino po sila? The disciples. So nakikita na po natin ng malinaw, ano po yung seed? The Word of God. Ano yung field? The person's heart. And syempre, hindi siya mananatiling seed, pero ito po ilalago. Okay po, at ano po yung tree? Pertaining to the pastors na belong sa atin pong Panginoong Diyos. At ano po yung branches? Pertaining to the disciples. So it means yung nasa Matthew chapter 13 na binasa po natin kanina, sinabi po, the kingdom of heaven is like a mustard seed which planted in a field. Di ba po? Then it is the largest plant, then a bird will perch. So hindi po yun tumutukoy po sa literal. Pero ngayon nakikita na po natin ng malinaw. Nasaan po patungkol po yon yung kingdom of heaven? Tumutukoy po ito dun sa organisasyon ng pastor na kabilang sa atin pong Ama. Okay po? Siyempre, hindi po magtatapos dun sa branch. Ano po yung susunod? Yung leaf at saka po yung fruit. Ngayon, ipapaalam na po ng Diyos sa atin. Ano yung fruit na makikita po natin doon po sa Genesis. Okay po? Sige po. Ito po yung fruit of the tree of life. So ito po yung salita ng atin pong Panginoong Jesucristo, which is ang salita ng katotohanan, at yung mga tao pong mga naipanganak sa binhi po ng atin pong Panginoong Diyos. So yun po yung prutas, okay po, ng tree of life. Kasi kung titignan po natin at the time, si Jesus, sinabi niya, I am the tree, I am the true vine. So ibig sabihin po ba, literal po na nagbubunga ang atin pong Panginoong Hesus ng ubas? Hindi po. So ano po yung fruit po niya? Ito po yung kanyang salita. Okay po? That is words. And even yung mga tao pong nakakapakinig ng salita na ipapanganak sa binhi ng Diyos, they are also the fruits. Sige po, patuloyan po natin ito. John chapter 8 verse 45. Basahin po natin. So John chapter 8 verse 45, basahin po natin. Let's ready begin. Yet because I tell the truth, you do not believe me. Amen. Amen. So ano po yung sinalita ng ating Panginoong Hesus? Ang salita ng katotohanan. Ngunit tinanggap po ba nila itong fruit po na ito? Kinain po ba nila yung fruit? Instead na kainin po nila yung fruit na nagmumula sa ating pong Panginoong Hesus. Ano po yung kinain nila? Yung fruit na nagmula kay Satan.
So same thing at the time of Adam, same thing at the time of Adam. Pero mamaya, aalamin po natin ano yung ng tree of knowledge of good and evil. Okay po? Ngayon, basahin po natin James chapter 1 verse 18. Yan, di ko lang po napalitan. Okay po yung atin pong nasa taas. But this is James chapter 1 verse 8. So Sige po, basahin po natin. James chapter 1 verse 18. Yan po, basahin po natin ng sabay-sabay po na may isang puso. He's choose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. Amen. Amen. So malino po na sinabi dito, He choose to give us birth. Gamit po ang alin? Gamit daw po ang literal na binhi? Hindi po. Gamit ang salita ng katotohanan. So saan po tayo dapat maipanganak? Gamit ang salita ng katotohanan, which is the seed of God. Para sa gayon tayo po ay ma-acknowledge bilang first fruit ng atin pong Panginoong Diyos, paunang bunga. So alam niyo po ba, ganun din po before, na nagtanong din po ako sa churchmate ko noon, ano yung first fruit na tinutukoy sa loob ng Biblia? Alam niyo po ba? Yung naging sagot nila? Magugulat po kayo. Ano po yon? Unang sweldo, ibibigay daw sa church. So, yun daw po yung first fruit sa loob ng Biblia. Then nagtanong ulit ako, saan natin makikita sa loob ng Biblia na yung unang sweldo ng tao, ayun yung first fruit na tinutukoy? Wala ulit na sagot na verse. Pero ngayon, malinaw po na ipinapakita sa James chapter 1 verse 18. Sino po yung first fruit na ito? Yung mga tao pong naipanganak gamit ang salita ng katotohanan. Napakalayo po, no? Doon sa paunang sweldo, tsaka doon sa taong naipanganak sa binhi ng Diyos. Napakalayo. Napakalayo. So kanino po nanggaling yung kaunawaan po na yon? Nanggaling po yun sa kaunawaan po ng tao. Okay po? Kaya kinakailangan po nating i-distinguish yung bawat salita na atin pong pinapakinggan. Whether it is from God or it is belong to Satan. Kung meron po itong dagdag or meron po itong bawas. Kailangan lagi po nating i-check. Di ba po? Katulad ko po, lagi pong chine-check. Saan mo nakita na ito yung bagay na ito? Saan mo nakita ito? Saan mo mapapatunayan na ito yung meaning niyan? Ito yung meaning niyan. Saan? Dapat nakaayon po yan sa loob ng Biblia. Hindi lang po yan ayon sa kaisipan po ng tao. Ngunit dapat maunawaan po natin, malaman natin yung kasagutan na dapat nakasulat po yan sa loob ng salita ng atin pong Panginoong Diyos. Amen po? Amen. So ano po yung fruit? It's pertaining to the word of Jesus, which is the word of truth, and pertaining to the children of God na naipanganak gamit ang salita ng katotohanan. Ngayon, mas nagiging malinaw na po. Tama po? Yung nakasulat sa Matthew chapter 13, na it is not pertaining to seed, literal field, literal tree, literal fruit, but it is pertaining to a people. Okay po, na naipanganak gamit ang salita ng katotohanan, pertaining to the organization that belongs to God, kung nasaan po yung true pastor at our time today. Ngayon, tingnan naman po natin yung tree of the knowledge of good and evil at the time of first coming. So, sino po yung tree of life at the time of first coming? Ang ating pong Panginoong Yesus. Ngayon, tignan naman po natin, sino po yung tree of knowledge of good and evil at the time of first coming? So, in-emphasize, di ba po ng ating Panginoong Yesus in John chapter 15 verse 1, na siya po yung true vine. At kapag sinabi natin true, okay po, in-emphasize niya na true, ibig sabihin meron pong kasalungat yung true. Tama po? Katulad po, merong truth, meron false. Tama po? So kapag merong true vine, meron pong wild vine. So ano po yung wild vine na yon? This is the tree of the knowledge of good and evil. So sino po kaya sila in reality? So tingnan po muna natin yung propesiya na nakasulat po sa Daniel chapter 4, Isaiah chapter 5, and Jeremiah chapter 2. Sige po, unang basahin po natin Daniel chapter 4, verse 20 to 22. Daniel chapter 4, verse 20 to 22. Basahin po natin. Let's read, ready, begin. The tree you saw, which grew large and strong, with its top touching the sky, visible to the whole earth, with beautiful leaves and abundant fruit, providing food for all, giving shelter to the wild animals, and having nesting places in its branches for the birds. Your Majesty, you are the tree, you have become great and strong. Your greatness has grown until it reaches the sky.
and your dominion extends to distant parts of the earth. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagbabasa. So dito po, ito po yung story na kung saan nagkaroon po ng dream or vision po ito pong si King ng Babylon. Okay po? At yung naging vision po niya, meron po siyang tree. Okay po, na nakita na napakalaki at napakatatag. Na even it touches the sky. Umabot po siya sa kalangitan. Okay po? And it is visible to the whole earth. Na sinabi po, with the beautiful leaves and abundant fruit, providing food for all, giving shelter to the wild animals, and having nesting places in the branches for the birds. At sino daw po yung tree na yon na napakalaki that touches the sky? Verse 22, sinabi po ni Daniel, Prophet Daniel, Your Majesty, you are the tree. Sino daw po yung tree? The king. Tama po? Malinaw po na hindi po literal. Okay po na tree. Yung tinutukoy po dun sa vision. But the tree is pertaining to the king of Babylon. So ngayon tingnan din po natin yung vision, okay po, na ipinakita po ng ating pong Panginoong Diyos kay Isaiah in Isaiah chapter 5 verse 1 to 7. Let's all read. Medyo mahaba lang po siya pero basahin po natin ng mabuti. Okay po? Isaiah 5 verse 1 to 7. Isaiah chapter 5 verse 1 to 7. I will sing for the one I love a song about this vineyard. My loved one had a vineyard or a fertile hillside. He dug it up and cleared it of its stones and planted it with the choicest vines. He built a watchtower in it and cut out a winepress as well. Then he looked for a crop for good grapes, but it yielded only bad fruit. Now you dwellers in Jerusalem and people of Judah, judge between me and my vineyard. What more could have been done for my vineyard than I have done for it? When I looked for good grapes, why did it yield only bad? Now I will tell you what I am going to do to my vineyard. I will take away its hedge. It will be destroyed. I will break down its wall, and it will be trampled. I will make it a wasteland, neither pruned nor cultivated, and briars and thorns will grow there. I will command the clouds not to rain on it. The vineyard of the Lord Almighty is the nation of Israel, and the people of Judah are the vines he delighted in. And he looked for justice, but saw bloodshed, for righteousness, but heard cries of distress. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagbabasa. So, balikan po natin sa pinakaunang verses. So, sinabi po, I will sing for the one I love, a song about his vineyard. So meron pong sinulat, okay po, na kinanta ang ating Panginoong Diyos na kanta para sa kanyang vineyard. Okay po? So ano po yung sinabi? My loved one had a vineyard on a fertile soil. So meron pong vineyard ang ating pong Panginoong Diyos. At ano po yung ginawa po niya? Dun sa vineyard po na yon, he dug it up. Okay po, nagbungkal po siya. He cleared out the stone. Inalis po niya yung mga stones and planted with the choicest vine. At tinanaman po niya ito ng piling puno ng ubas. Okay po? He built a watchtower in it. So nagpatayo po siya ng bantayan, okay po, para po dito po sa vineyard po niya, and cut out on a winepress as well. So ito po yung kumbaga giitan ng grapes para magitong wine. Okay po? So nagpatayo po ang Diyos ng ganon. Then sinabi niya, naghintay po ang ating Panginoong Diyos para maka-ani po siya ng good grapes. Pero ano daw pong sabi? But it yielded only bad fruit. Okay po? It only yielded only bad fruit. Kaya sinabi dito, now, you dwellers in Jerusalem and people of Judah, judge between me and my vineyard. Ngayon, kayo mga tao na nasa Jerusalem at Judah, kayo ang humatol sa pagitan ko at sa pagitan ng aking vineyard. What more could I have done for my vineyard that I have done for it? When I looked for good grapes, why it yielded only bad? Ito na po yung kainatnan ng vineyard ng ating pong Panginoong Diyos na kanya pong pinakainga-ingatan. Ano po yung gagawin po ng Diyos? Dito sa verse 5 to 6, it will be destroyed. I-destroy, i-judge ng ating pong Panginoong Diyos itong vineyard po na ito. Pero ano po kaya yung vineyard na tinutukoy po ng Diyos dito sa Isaiah? Literal po kaya ito na vineyard? Makikita po natin yung kasagutan sa verse 7. So sino po yung vineyard? Sinabi, the vineyard of the Lord Almighty is the nation of Israel and the people of Judah. Amen po. Malinaw po na ipinapakita. Sino po yung vineyard?
na tinutukoy po ng Diyos starting from verse 1 to 7 or verse 1 to 6. The vineyard of the Lord Almighty is the nation of Israel. At yung kanya pong vines, okay po, that He delighted is the people of Judah. So hindi po tumutukoy ito sa literal na vineyard, but this is pertaining to the chosen people of God. Okay po, na kanya pong i-judge dahil it only bad. That bad fruit. At ano po yung bad fruit na yon? Basahin po natin. Jeremiah chapter 2 verse 21. Ayan po, Jeremiah chapter 2 verse 21. Let's read, ready, begin. Maganda ka noon ng aking itinanim mula sa pinakmalusog na binhi ng ubas. Tignan mo ngayon ang naging buhay mo. Para kang ubas na ligaw, nabubulok ang bunga at walang pakinabang. Amen. Amen. So ano daw po? Maganda ka noon ng aking itinanim mula sa pinakalusog na binhi ng ubas. Tignan mo ngayon ang naging buhay mo. So sino po yung tinutukoy? Tinutukoy po ba niya sinasabi po ba ng Diyos sa literal po na vineyard po ito? Hindi. Sino po yung kanya pong kausap dito? Yung chosen people po niya. Ano po yung sinabi? Para kang ubas na ligaw, nabubulok ang bunga at walang pakinabang. So sino po sila in reality? So ito po ay pangako. Okay po? Pangako sa panahon po ng Old Testament. But in reality, sino po yung vineyard po na yon na tinutukoy po niya? Ito po mga tagapagturo at the time. These are the Pharisees, Sadducees, teachers of the law, and its organization. So kung at the time of first coming, the tree of life is pertaining to Jesus and the disciples and its organization, yung tree of the knowledge of good and evil at the time of first coming is pertaining to the Pharisees, Sadducees, teachers of the law, and its organization. So kung yan po ay tumutukoy sa mga tao po na yun, ano po yung bunga po nila? Okay po? Ano po yung bunga po nitong puno po na ito? The fruit of the tree of the knowledge of good and evil is pertaining to lies. So patunayan po natin, okay po, sa loob po ng Biblia, basahin natin Deuteronomy chapter 32 verse 32 to 33. Ayan po, basahin po natin Deuteronomy chapter 32 verse 32 to 33. Let's read, ready, begin. Their vine comes from the vine of Sodom and from the fields of Gomorrah. Their grapes are filled with poison, and their cluster with bitterness. Their wine is the venom of serpents, the deadly poison of cobras. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagbabasa. Sinabi po na yung vine po nila, okay po, hindi po ito yung true vine na tinukoy po ng ating Panginoong Jesus at that time of first coming, pero ito po yung wild vine. Okay po? So sinabi na yung wild vine, it comes from the vine of Sodom and from the fields of Gomorrah. So alam naman po natin yung nangyari po sa Sodom and Gomorrah, tama po? So nakatanggap din po sila ng judgment mula po sa ating pong Panginoong Diyos. And sinabi po, their grapes are filled with poison. Yung kanila pong ubas ay meron po itong poison. Okay po, lason. And their cluster with bitterness. Sinabi po, their wine is the venom of serpent. Meron po bang ganon? Na yung alak po ay venom po ng ahas. And it is deadly poison of cobras. Meron po bang ganong wine? Wala pa naman ako nakitang ganon. Tama po? Pertaining to the lies. So ano po yung pinapatay po ng salita ng kasinungalingan po na ito? Pinapatay po niya yung spirito ng isang tao once na ito po ay makain po natin. Okay po? Ngayon po, tingnan po natin yung reality at the time of first coming, kung sino po itong cobras, sino po yung serpent na tinutukoy po dito sa Deuteronomy chapter 32 verse 32 to 33. Basahin po natin Matthew chapter 23 verse 33. Matthew chapter 23 verse 33. Let's read, ready, begin. You snakes, you brood of vipers, how will you escape being condemned of hell? Amen. Amen. So, kausap ng ating Panginoon Jesus dito. So, balikan po ninyo, okay po? After po ng seminar natin, i-check po ninyo kung tama po yung sinasabi ko. Okay po? So, sino po yung kausap ng ating Panginoon Jesus dito? Ang kausap po niya ay walang iba kundi po yung mga tagapagturo po ng batas. The Pharisees, Sadducees, and the teachers of the law. Ano po yung sabi po ng ating Panginoon Jesus sa kanila? You snakes! You brood of vipers, how will you escape being condemned to hell? So sila po ay in-acknowledge po ng ating Panginoon Jesus as the serpent. Naalala po ninyo at the time of Genesis, merong serpent? Merong serpent, tama po? Merong serpent. At ano po yung ginawa ng serpent na yon? Nagdagdag po siya at nagbawas po siya dun sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. How? So, kung titignan po natin, ang command ng ating Panginoong Diyos or yung kanya pong tipan
kina Adam, sinabi po niya na kapag kinain mo itong tree, yung fruit of the tree of the knowledge of good evil, siguradong ikaw ay mamamatay. Pero ano po yung ginawa ng serpent? Nagdagdag at nagbawas po siya. Ano po yung dinagdag po niya? Unahin po natin yung binawas po niya. Ano po yung binawas po niya? Hindi. Sinabi ng serpent, hindi, kapag kinain mo, hindi ka mamamatay. At ano po yung dinagdag niya? Kapag kinain mo, maging katulad mo ang Diyos na nakakaalam sa mabuti at masama. Nagdagdag at nagbawas itong serpent po na ito. Pero literal po ba siya na serpent? Meron po ba tayong serpent na nakikita pong nagsasalita? Wala. So, ibig sabihin, it is not pertaining to a literal serpent. Pero sino po yung serpent na ito? At the time of first coming, sila po yung tagapagturo po ng batas. Okay po? Salita po nila, salita po ng kasinungalingan. Ano po yung kasinungalingan? Pagdadagdag at pagbabawas sa salita ng ating Panginoong Diyos. Trivia lamang po. So katulad ng serpent, kapag tinignan niyo po yung dila, tama po, nahati po siya sa tatlo? Dalawa. Tama po? So ano po yung meaning po noon? Ito po yung nahati sa kabutihan at kasamaan, kasinungalingan at katotohanan. So ibig sabihin, meron pa rin katotohanan sa kanila. Pero nahaluan na po ito ng kasinungalingan. Pure pa po ba yun? Kabilang pa po ba sa Diyos po yun? Kahit meron po silang katotohanan? Kahit nahaluan po ito ng kasinungalingan? Kabilang pa po ba sa Diyos po yun? Hindi na. So katulad po na meron tayong isang baso. O sabihin na natin isang drum. Okay po ng tubig. Pero ito po yung napatakan ng isang patak ng lason. Inumin niyo pa po yung isang drum na yon? Hindi na. Hindi na po yun pure. Nahaluan na po ito, nadungisan na po ito. Okay po, ganun din po salita po ng Diyos. Kailangan pure. Yung salita na matatanggap natin, hindi dapat ito mahaluan. Hindi dapat ito madagdagan. Hindi dapat ito mabawasan. Kinakailangan exactly kung ano po yung nakasulat sa Biblia, ito dapat yung maunawaan po natin. Ito po dapat yung malaman po natin at mabuksan po sa atin. Amen po? Amen. And sinabi po in John chapter 8 verse 44, katulad po ng sinabi po natin at nabasa rin po natin kanina, kinonsidered as sila bilang anak po ng dyablo. Their father is the devil. At yung kanila pong language ay ano po? Salita po ng kasinungalingan. Okay po? So ano po yung fruit of the tree of the knowledge of good and evil? Their fruit is pertaining to lies. Amen po? So nagiging malinaw po ito at our time? Amen. So ito po yung tree of life and tree of the knowledge of good and evil at the time of first coming. Ngayon, tignan po natin siya at the time of second coming. Meron kayong pagkakaiba? Kasi kung titignan po natin sa loob ng Biblia, meron pong tatlong uri po ng panahon. Yung panahon po ng Old Testament, panahon po ng first coming, at panahon po ng second coming. So sa panahon po ng Old Testament, nag-exist na yung tree of life and tree of the knowledge of good and evil. At the time of first coming, nag-exist na rin? Nag-exist na rin, tama po? Sino po yung tree of life at that time? Jesus, disciples, and its organization. Sino po yung tree of the knowledge of good and evil? Pharisees, Sadducees, and teachers of the law, and its organization. So ngayon, sa panahon natin ngayon, mag-e-exist kaya itong tree of life and tree of the knowledge of good and evil? Mag-e-exist po ito. Kaya kinakailangan po natin itong maunawaan. Okay po? Kaya ngayon unawain po natin, basahin po natin Revelation chapter 2 verse 7. Revelation chapter 2 verse 7. Let's read. Ready, begin. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagbabasa. Sinabi, whoever has an ear, let them hear what the Spirit says to the churches. So sino po ito nagsasalita po dito? Sino po yung nagbigay po nito? Ang ating pong Panginoong Hesukristo. At sinabi niya sa isang magtatagumpay, ay ibibigay po niya yung karapatan para kumain po doon sa tree of life na nasaan po? Nasa paraiso po ng ating pong Panginoong Diyos. So ibig sabihin at our time today, ipagkakaloob po muli. Okay po, ito pong pagkain po ng tree of life. Kanino po? Sa isang nagtagumpay. Yes, we can claim that we are all the overcomer. Pero kailangan po nating maunawaan na meron pong una, okay po, na pagbibigyan po ang ating Panginoong Diyos upang sa gayon ay makain po natin ito pong fruit of the tree of
life. So sino po kaya siya? Sino po kaya yung pinagbigyan sa loob ng Biblia? So tingnan po natin siya in Revelation chapter 10, verse 8 to 11. And babasahin po natin Revelation chapter 10, verse 8 to 11. Let's read. Ready, begin. Then the voice what I had heard from heaven spoke to me once more. Go, take the scroll that lies open in the hand of the angel who is standing on the sea and on the land. So I went to the angel and asked him to give me the little scroll. He said to me, take it and eat it. I will turn to your stomach sour, but in your mouth it will be as sweet as honey. I took the little scroll from the angel's hand and ate it. It tastes as sweet as honey in my mouth, but when I had eaten it, my stomach turned sour. Then I was told, you must prophesy again about many people, nations, languages, and kings. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagbabasa. So ito po yung kaganapan na makita po natin in Revelation chapter 10. So isa-summarize ko na lang po siya. So dito po meron pong angel na nagmula po sa kalangitan. Okay po? As sinabi po na itong angel po na ito ay meron po siyang hawak po na open scroll. As sinabi po niya, bibigay niya po ito. Okay po? Kay John. At ano po yung kailangan pong gawin ni John? Kailangan niya po itong kainin. Okay po? At sinabi po na kapag kinain niya sa kanyang bibig, ay magiging matamis po ito tulad po ng pukyutan. Okay po? It tasted like honey. Pero kapag dumating na po ito sa kanya pong stomach, it will turn bitter. Bakit po? Ano po yung ibig sabihin po noon, instructor? So ang ibig sabihin po noon, na matamis niya po itong natanggap, ibig sabihin nakita po niya kung gaano po kaganda yung katuparan po na aklat po ng Revelation. Pero bakit po naging mapait po ito sa kanya pong stomach? Dahil binigyan po siya ng task. Ano po yung task po na yun? Verse 11. Sinabi, then I was told, you must prophesy again about many peoples, nation, languages, and kings. Ano po yung task niya na yun? Kailangan niya pong i-testify. Kailangan niya pong ituro kung ano po yung mga bagay na nakita at narinig po niya. So tangin po ninyo, meron po kayo maniniwala sa kanya sa umpisa? Meron kayo maniniwala sa kanya? Sa limbawa, meron pong tao na nagsasabi na ito na, ganito, ganyan. Nangyayari na, maniniwala po ba kayo kaagad sa kanya? Hindi, until na meron po kayong pruweba, tama po? Ganon din po dito po sa pinili po ng ating Panginoong Diyos at our time today. Hindi po naging madali sa kanya na i-testify po niya yung buong katuparan po na aklat po ng Revelation. Bakit po? Dahil meron po mga taong maniniwala at meron po mga tao na hindi po maniniwala sa kanya. At sino po itong tao po na ito at our time? So in the time of prophecy, so ito po ay si Apostle John. Okay po, si Apostle John po yung nakatanggap ng vision po na ito. But in reality, buhay pa po ba si Apostle John? Buhay pa po ba si Apostle John ngayon? Patay na siya 2,000 years ago. So ano ibig sabihin po nito? Mabubuhay po ulit si Apostle John para sa gayon i-testify lang sa atin kung ano yung nakita at narinig niya? Ganun po ba? Saan kaya nakalibing si Apostle John? Ukayin po natin. Ukayin po natin kung siya talaga. Tama po? Pero sino siya at our time today? So it means it is a parable. There is someone like Apostle John that will come at our time today, who will testify according to what he has seen and what he has heard. So tingnan po natin kung ano po ita-testify po niya at nakita po niya. Basahin natin Revelation 22 verse 8 to 11. Ayun po, Revelation chapter 22, verse 8 to 11. Let's read. Ready, begin. I, John, I am the one who heard and saw these things, and when I had heard and seen them, I fell down to worship at his feet of the angel who had been showing them to me. But he said to me, don't do that. I am a fellow servant with you and with your fellow prophets and with all who keep the words of this scroll. Worship God. Then he told me, do not seal up the words of the prophecy of the scroll because the time is near. Amen. Amen. So meron po nagpakilala po dito na John. Sino po itong si John? Si Apostle John. Ano po yung nangyari po sa kanya? Meron siya mga bagay na nakita at narinig. Ano po yung mga bagay na nakita at narinig po niya? Ito po lahat yung kaganapan po na nakasulat po sa aklat po ng Revelation. Okay po? So sino po itong John po na ito in reality? So in reality po ba, isasambihin po natin siya? I-worship po ba natin itong tao po na ito? No. Bakit po?
Malinaw po na sinabi po in verse 9. Okay po? So, nung nakita po niya yung angel, sinabi niya, I fell down to worship at the feet of the angel who had been showing them to me. Pero ano po yung sabi po ng angel? Don't do that. I am a fellow servant. So, sino po itong John po na ito? Fellow servant lang po natin siya. So, hindi po siya ang Diyos, hindi po siya si Jesus, pero kapwa lingkod lang po siya. So, we will not worship Him. Hindi po natin siya sasambahin. Okay po? Kasi kapwa lingkod lang po natin siya na nagtatestify ng mga bagay na nakita at narinig po niya. At ano po yung sinabi ng angel sa kanya in verse 10? Do not seal it up, the words of this prophecy of this scroll, because the time is near. Wag mo nang hiliin pa ang mga bagay na nakasulat dito sa propesiya na ito dahil nalalapit na ang mga araw. Na po kayong panahon na naitatestify na yung reality po ng Revelation at our time today? I-try po ninyo mag-aral para makita po ninyo. Po ninyo mag-aral po dun po sa ino-offer po namin para kayo po mismo yung makakita kung nagkakaroon na po ito ng katuparan sa panahon po natin ngayon. Okay po? At ano po yung kailangan po niyang gawin? Basahin po natin Revelation 22 verse 8. Revelation chapter 22, verse 8. Let's read. Ready, begin. I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Amen. Amen. So meron po tayong 3 characters na makikita po dito po sa verse po na ito. So unang character, ang ating Panginoong Yesus. Pangalawang character is yung angel. Pangatlong character is yung you na tinutukoy po dito. So kilala na po natin kung sino si Jesus. Tapo, kilala na natin kung sino yung angel na nakita rin po natin sa Revelation chapter 10 kanina. Tapo na meron pong hawak na open scroll. Ngayon, sino yung you na tinutukoy po dito? Sinabi kasi, ang ating Panginoong Yesus, ipinadala niya yung anghel niya sa iyo. Kanino? Ito po, Revelation 22 verse 8. Sino po yon? Yun na yon? I, John. Sino po yon? John. Okay po? Siya po ay si John. At ano po yung gagawin po ni John? Sinabi, this testimony for the churches. Para ibigay itong testimony para sa mga churches. So, kailangan po niyang pumunta sa mga simbahan. So, sino po yung mga simbahan po na yon? 1 Corinthians chapter 3 verse 9. We are God's field, we are God's church, we are God's building. So, sino po sila? Tayo po. Okay po? Tayo po yung simbahan ng ating pong Panginoong Diyos. We belong to many church or different churches, different denomination. So, tayo po yung tinutukoy po dito na makakapakinig nitong salita po na itinetestify ni John at our time today. Okay po, para mas maunawaan po natin yung process po nito, kung paano natin matatanggap yung understanding dito po sa aklat ng Revelation, let's all read Revelation chapter 1 verse 1 and 2. Revelation chapter 1, verse 1 and 2. Let's read. Ready, begin. The revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who testified to everything he saw. That is the word of God and the testimony of Jesus Christ. Amen. Amen. So sinabi po na ito po ay kapahayagan po ng atin pong Panginoong Hesus Kristo. Sinabi po ba na ito po yung revelation ni John? Hindi. Kanino po ito kapahayagan? It is the revelation of Jesus. Pero sinasabi po ng iba, hindi na mahalaga na maunawaan yung revelation. Kapag inunawan mo yung revelation, kulto yan. Kapag pinaliwanag yung revelation, kulto yan. Tama po ba yung sinasabi nila? Ibig sabihin po ba kulto ang ating Panginoon Jesus kasi sa Kanya nagmula itong revelation? Sinabi, it is revelation from Jesus Christ. It is a revelation of Jesus na ibinigay nino po, which God gave Him. Ibinigay po ng Diyos. Okay po? Sa atin pong Panginoong Hesus, ito pong kapahayagan po na ito para saan? Para ipaalam po ito sa lahat ng mga lingkod. Pero sinabi dito, para ipaalam ito sa mga lingkod, kung ano yung mga bagay na mangyayari, ay ipinadala niya yung kanyang anghel sa kanyang lingkod na si John. At ano po yung gagawin ni John? Magta-testify po siya kung ano po yung kanya pong nakita. Ano po niya? That is the word of God and the testimony of Jesus Christ. So ano po yung process? From God, ibinigay po niya yung revelation to Jesus.
Then si Jesus, ipapadala niya yung anghel niya. Then yung anghel, ibibigay niya kay John until that time na ito po ay ma-testify po sa atin. So para mas maunawaan po natin clearly, tignan po natin ito through the illustration. So how will the revelation will be conveyed? So una po, mangyayari po yan in the spiritual realm. So yan po sa Revelation chapter 5. So kung babasahin po ninyo doon, meron pong selyadong aklat sa kamay po ng ating Panginoong Diyos. At ano po yung aklat na yon? That is the book of Revelation. At kapag sinabi nating nakasarado, meron po ba makakaunawa? Wala po makakaunawa. It means hindi po ito kadiliman. Okay po, kadiliman po ito. Wala po makakaunawa, wala makakapag-interpret po nito until na ito mabuksan ng ating pong Panginoong Diyos. And dun sa Revelation chapter 5, sinabi po wala makakapagbukas on heaven or earth or under the earth. Wala po makakapagbukas. Ngunit, meron pong nagtagumpay mula po sa lipi po ng Juda. At sino po ayon? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. John chapter 6 verse 33, sinabi po doon, I have overcome the world. Nagtagumpay ang ating pong Panginoong Hesus. So ano po yung qualification to open that scroll? One must overcome. Kailangan meron pong nagtagumpay. At sino po yung nagtagumpay in the spiritual realm? Jesus Christ. Kaya in Revelation chapter 6, kung titignan po natin sa Revelation, bubuksan po yan ng ating Panginoong Hesus. Seal by seal. Per seal po niya ibubuksan yan. Sa Revelation 6, meron pong 6 na selyo ang nabuksan. Sa Revelation chapter 8, yung pinakahuling selyo po ay mabubuksan. So dahil nabuksan na siya in Revelation 6 and Revelation chapter 8, ano po yung gagawin ng ating Panginoong Hesus? Ano po yung ibig sabihin na binuksan po niya? Binigyan niya po ito ng katuparan. Okay po? At dahil ito po yung nakabukas na, ito po ibibigay niya po doon sa angel na kaninang binasa po natin sa Revelation chapter 10 and doon sa Revelation 22 verse 8 na sinamba po ni John. Di ba po? Naalala po ninyo? Pero sinabi ng angel, do not worship me, for I am a fellow servant. Ganon din po yung nasa Revelation 22 verse 16. Sinabi na, I, Jesus, have sent my angel. Okay po, merong angel na pinili ang ating Panginoong Hesus para, saan po? Para ipadala yung scroll po na yon kanino? Kay John. So ito po from God, Jesus, angel, lahat po yan, nangyari po yan sa spiritual realm. Okay po? So dahil nangyari po yan sa spiritual realm, malalaman po ba natin na physical realm? Hindi, nangyari lang siya sa spiritual realm eh. Tapo? So paano natin malalaman dito sa physical realm? So dahil sila po is spirit, God is spirit, John 4 verse 24, Jesus is spirit, and the angel is spirit na hindi natin nakikita at nahawakan. Paano nagtatrabaho yung spirit? They will use flesh. At sino yung flesh na gagamitin? John. Okay po? So tinawag lang natin siyang New John para i-differentiate na hindi po siya si Old John, na hindi po siya si Apostle John. Kasi hindi na po mabubuhay si Apostle John. Okay po? Kasi namatay na siya 2,000 years ago. So tatawagin lang po siya for now, okay po, as New John, para i-differentiate lang na hindi po siya si Old John. Okay po? Pero sino po itong si New John? Na nakatanggap ng open scroll sa Revelation 10, na kinain po niya sweet as honey, naging bitter sa kanyang stomach, at itatestify niya to many peoples, nation, languages, and kings. And sinabi rin Revelation 22 verse 8, siya po yung nakakita at nakarinig. Sino rin po yung Revelation 22 verse 16 na itatestify niya ito sa lahat ng mga simbahan? Sino siya? Kailangan po ba natin siya makilala? Kailangan po natin siya makilala. Bakit po? Dahil sa kanya ibinigay yung hayag na salita sa panahon natin ngayon. Kasi ano po yung pinaka-purpose ng Diyos? Para ipaalam po ito sa lahat ng mga lingkod. Okay po? I-testify po ito sa bawat isa sa atin. So sino po ito mga lingkod na ito? Kabilang po kaya tayo? I hope nakabilang po tayo dun sa mga tao po na makakapakinig. Okay po? Ito pong salita po na katuparan po na ito. So ano po yung tinutukoy na what mustn't take place? Ito po lahat ay kaganapan po ng Revelation from chapter 1 to chapter 22. Pero mas magiging malinaw po ito once na kayo po yung nakapag-aaral po sa amin pong Theology Center. Ngayon po, yan po yung time of second coming. Kaya in conclusion po, there should be an actual entity of the tree of life. So meron pong magsisilbing actual reality. Okay po, meron pong magsisilbing tree of life at our time today na kailangan po nating matagpuan
na ito pong tree of life po na ito, sinabi po Revelation 22 verse 1 and 2, it bearing fruits every month. And also it heal all nation gamit po yung leaf po niya. That's why we must be created according to the revelation. So kailangan po nating tanungin yung sarili po natin. Am I created according to the Bible? Am I being created according to the book of Revelation? Kailangan po nating makilala yung sarili po natin. Kung sino po tayo sa loob ng Revelation. Tayo po ba yung mga tao po nagtaksil? Tayo po ba yung mga tao pong magsisira? O tayo po ba yung mga tao po na magliligtas sa lahat po ng mga tao? So ito po yung topic po natin for today. Akala ko po magiging mabilis lang yung seminar po natin. Pero dahil nag-enjoy po ako, okay po, dahil nakita ko po na talagang yung puso po natin ay talagang gustong-gusto na maunawaan po itong sekreto po, Tree of Life and Tree of the Knowledge of Good and Evil. Kaya medyo, yan, nasarapan din po ako magturo sa bawat isa sa atin. Nasarapan din po ba ang bawat isa? Sige nga po, magpuso po tayo kung tayo po ay nasarapan sa atin pong lesson for today. Amen. Kaya sa oras po na ito, hanggang dito na lamang po yung atin pong seminar at this coming next Saturday again. So itatopic po natin yung day 1 to day 7 po na makikita po natin sa Genesis chapter 1 which is the creation. Okay po? Na nakatago po gamit ang talinhaga.